This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Marami sa atin ang nagtatanong, paano ba talaga maging masaya? Sa panahon ngayon, maraming nagsasabi na ang kasiyahan daw ay nasa pera, tagumpay o kasiyahan. Pero bakit may mga taong may lahat ng ito pero hindi pa rin masaya? Sa episode na ito, hahanapin natin ang sagot mula sa salita ng Diyos at alamin natin kung ano ang tunay na sekreto ng kaligayahan. Ako si Brother Dave at welcome sa ating podcast. Magandang araw mga kapatid. Sa muli ako si Brother Dave at sa episode na ito, pag-usapan natin ang isang napakahalagang tanong: paano maging masaya? Sa mundo ngayon, maraming tao ang naghahanap ng kasiyahan sa pera, gadgets, social media, mga likes at relasyon. Pero bakit kahit makuha na nila ang lahat ng ito, may kulang pa rin? Ang sagot ay simple. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa material na bagay, kundi sa presensya ng Diyos. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 4, magalak kayo sa Panginoon lagi. Hindi sinabing magalak kayo o magalak tayo kapag may pera o kapag okay ang sitwasyon. Ang sabi, magalak tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, ang source ng ating kasiyahan ay hindi nakabase sa kondisyon, kundi sa relasyon natin sa Diyos. Sa Psalm chapter 16 verse 11, sinabi dito at mababasa natin, sa presensya mo ay may kasiyahan. Kapag malapit tayo sa Diyos, kahit may problema, may kapayapaan at kagalakan sa puso natin. Nararanasan natin ang mga ito. Ang tanong, naranasan mo na ba iyon? Yung kahit may pagsubok, pero dahil nanalangin ka at nagtitiwala sa Diyos, payapa ka pa rin. Sabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 11, upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ang ibig sabihin, ang tunay na joy o saya ay makakamtan lang kapag sumusunod tayo sa Kanya at nananatili sa Kanyang pag-ibig. Magkaroon ng relasyon sa Diyos. Hindi sapat ang relihiyon. Kailangan natin ng personal na relasyon sa Kanya. Matutong magpasalamat ayon sa Thessalonians chapter 5 verse 18. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Ang tanong, ang taong marunong magpasalamat ay mas masaya. Magbigay at magmahal ng kapwa. Sabi ni Jesus, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kapag tumutulong tayo, mas nararamdaman natin ang tunay na saya. Ano ang nagpapasaya sa iyo ngayon? Pansamantala ba ito o pangmatagalan? Sa ngayon, ang nagpapasaya sa akin personally ay ang oras na ibibigay ko sa pamilya at sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit nagpagtanto ko na ang mga bagay na ito ay hindi lamang pansamantala, kundi may pangmatagalang epekto sa ating buhay. Ang relasyon sa pamilya at ang paglilingkod sa Panginoon ay nagbibigay ng kasiyahan na hindi kayang pantayan ng material na bagay. Hindi ito tulad ng kasiyahang dulot ng pera o luho na mabilis mawala. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan at layunin na tumatagal. Paano mo mas mapapalapit ang sarili mo sa Diyos para maranasan ang tunay na kaligayahan?
mas mapapalapit ako sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng consistent na oras para sa panalangin at pagbabasa ng kanyang salita. Napansin ko na kapag inuuna ko ang Diyos sa aking araw, mas magiging maayos ang takbo ng lahat ng bagay. Bukod dito, mahalaga rin ang pagsasama sa komunidad ng pananampalataya dahil nakakatulong ito upang manatiling matatag at motivated tayo sa paglilingkod. Ang pagiging intentional sa relasyon ko sa Diyos ay nagbibigay ng kaligayahang hindi nakadepende sa sitwasyon. Ano ang isang bagay na pwede mong ipagpasalamat sa ngayon, sa buhay mo? Isa sa mga bagay na pinagpapasalamat ko ngayon ay ang buhay at kalakasan na binigay ng Diyos sa akin. Sa dami ng hamon at pagsubok, napakaraming dahilan para sumuko. Tama yon. Pero dahil sa kanyang biyaya, patuloy akong nakatayo at nakakatayo. Ipinagpapasalamat ko rin ang mga simpleng bagay, ang hangin na nilalanghap ko, ang pagkain sa hapag, at ang mga taong nagmamahal sa akin. Ang pagkakaroon ng pusong mapagpapasalamat ay nagdadala ng kasiyahan kahit sa gitna ng kahirapan. Maglaan tayo ng oras sa panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung gusto nating maranasan ang tunay na kaligayahan, kailangan nating magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Hindi ito mangyayari kung hindi tayo maglalaan ng oras para makipag-usap sa Kanya. Kahit 10 to 15 minutes lang sa umaga o bago matulog ay malaking bagay na iyon. Tandaan natin, ang panalangin ay hindi lang paghingi, kundi pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag ginagawa natin ito araw-araw, mas magiging malinaw ang direksyon ng ating buhay at mas magiging payapa ang ating puso. Gumawa ng gratitude list. 3 bagay na ipinagpapasalamat mo araw-araw. Tanungin mo ngayon. Ang pagiging mapagpasalamat ay susi sa kasiyahan. Kapag natutunan nating makita ang mabubuting bagay sa gitna ng problema, mas magiging magaan ang ating buhay. Subukan mong magsulat ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo araw-araw. Kahit simpleng bagay lang, tulad ng kalusugan, pamilya o pagkain sa hapag. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong mas magiging positibo ang pananaw mo sa buhay at mas matututo kang magtiwala sa Diyos. Magbigay ng tulong sa isang tao, kahit simpleng encouragement o pagdamay. Ang pagbibigay hindi laging tungkol sa pera. Minsan sapat na ang oras, pakikinig o simpleng mensahe ng pag-asa. Kapag tumutulong tayo sa iba, hindi lang sila ang napapalakas kundi pati tayo. Ang paggawa ng mabuti ay nagbibigay ng kakaibang kasiyahan sa puso natin na hindi kayang ibigay ng material na bagay. Kaya ngayong linggo, maghanap tayo ng isang tao na pwede nating tulungan, isang kaibigan na nangangailangan ng encouragement o kapitbahay na pwede nating damayan. Mga kapatid, tandaan natin, ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa pera, tagumpay o kasikatan. Ito ay makakamtan lamang sa presensya ng Diyos. Salamat sa pakikinig. Kung ikaw ay na-bless, i-share mo ito sa iba at i-follow ang ating podcast para sa mas marami pang pag-aaral sa salita ng Diyos. Hanggang sa muli mga kapatid, ako si Brother Dave. Nagsasabing, piliin natin ang kaligayahang walang hanggan, ang kaligayahan na galing sa Diyos. Pagpalain kayo ng ating Ama sa langit. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama sa ngayong araw na ito. Ngayon ng araw na ito ay Monday. Lunes, pagising ko ng umaga, makulimlim, malakas yung ulan. And I am grateful na biglang in-announce sa aming GC na walang pasok. Hindi dahil makapag-relax ako, kundi makapaglingkod uli ako sa Diyos ng maaga. So first things na ginagawa ko talaga, and I'm praying for God na God just help me na naway lahat ng bagay ay sumang-ayon sa gusto mo.
ang point ko, my dear brothers and sisters, na pinapalangin ko araw na hindi ako yung work ko maging magaan. Pero ibig sabihin nun, mawawala yung trabaho ko. Ibig sabihin na pag may mga trabaho, parang magaan siya, madaling matapos, hindi stress, no? And ito yung kaligayahan ko ngayon. Ito yung nagbibigay sa akin ng kaligayahan. I'm praying that our Heavenly Father and also sa inyo, na tulungan tayo na mag-focus, na maging malakas sa mga hamon sa buhay, sa mga temptasyon na nangyayari sa atin. Alam niyo po, hindi natin kaya yung laban na ito kundi sa tulong ng ating Ama sa Langit sa atin. Tulad po ng nakita nyo sa picture, ating Panginoong Jesucristo at isang tao. Nilagay ko dito yung Pilipino. Ayan, sabi nga ni Elder Bidnar, yung AI ngayon, napakalaking tulong sa atin. Gawin natin tong yung social media, ang technology, yung mga apps, computer, lahat po ng bagay ay depende kung saan natin gagamitin. Gagamitin ba natin ito sa masama o gagamitin natin ito sa kabutihan? Ayun, sa picture, makita natin yung mga bata. Masaya. Sabi ng Panginoon dyan, ginawa ko itong parang ito yung object lesson ko na sabi ng Panginoon dyan, maging katulad tayo ng isang bata. Yung mga bata, di ba, nag-aaway, away-bati, hindi sila nagkikimkim ng galit. Masaya. And the next day, magkaibigan pa rin. Alam niyo po yun, nagbibigayan, yung parang simple lang bagay. Ako ginagawa ko ngayon, everyday, yung mind ko at sarili ko, nurtured ko na maging simple. Simplihin natin, Dave. Simplihin natin yung sitwasyon, maging tulad ka ng isang bata na simple, masaya. Yung mga simpleng bagay lang ay masaya ka na. Hiniling ko sa Panginoon na ating Ama sa Langit na bigyan na ako ng kalakasan araw-araw, na may lakas ako para magpaglingkod sa Kanya. Alam niyo po yun. Yun yung tunay na kaligayahan na makikita natin. Hindi ito sa edad, kundi sa pagiging mature natin sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Kasi minsan, tulad nga sabi natin, in-expect natin kasi na maging masaya tayo sa sitwasyon eh. Pero sabi mismo ng Panginoon sa mga scriptures na binanggit natin, na hindi yun sa sitwasyon, kundi sa relasyon natin sa Diyos. Hindi naman rin yun makakapagligtas sa atin. Bakit ko nasabi? Yes, you belong in the true church. Pero yung ugali mo, hindi naman totoo. Diba? Yung ugali ko, hindi naman totoo. I belong in the true church. Totoo yung simbahan ko. If kiniklaim na kahit anong mga sekta, pero yung ugali, hindi naman nagbabago. Paano natin i-claim sa Diyos na we are in the true church if yung ugali natin artificial? Di po ba? Kailangan nating maging matatag at sundin yung mga kautusan niya at maging isang disipulo niya. Paano ba maging isang disipulo niya? Yung sinusunod natin, yung kalooban ng ating Diyos araw-araw. Sabi ko kanina agad, kung susundin ko yung plano ko sa araw na ito, alam ko hindi ako magiging successful. Pero pag susundin ko, nakasama kita sa plano na ito, magiging successful ako kasi magiging magaan eh. Kasi yung lakad ko, sabi mo nga, I will make your burden light. Yung gawin ko na burden mo na maging light. Di naman sinasabi ng Diyos sa atin pag dito tayo sa mundo, magiging magaan lahat eh. May sakit tayo, nagkakasakit tayo, di ba? Pag nagkakaedad tayo, may arthritis, ano pa yung ibang sakit? No, yung iba medyo maluba pa. Pero hindi sinabi ng Diyos sa mundong ito magiging madali. Pero magiging magaan sa atin. Ibibigay natin sa Kanya yung lahat. Yung bang every day of our life, sabihin natin na itong araw na ito, God, dinededicate ko sa inyo. Dinededicate ko sa iyo. Alam niyo mga kapatid, yung paglilingkod sa Panginoon, hindi lang po siya burden, kundi nagbibigay sa atin ng ligaya at saya. Yung bang every time na bubuhay tayo sa mundo, yung bang, God, anong gusto mong ipagawa sa akin? Anong gusto mo na gawin ko sa buhay? Alam ko po na iba sa atin nahihirapan. Iba sa atin yung goal nila. Pag umigising sila, sana maging mayaman ako. Sana maging sikat ako. Sana meron akong properties. Lahat ng yun magiging given. Ipibigay sa atin ng Panginoon. Pero yung tanong dito is, paano natin gagamitin yung mga resources na yun sa pagpapatayo ng kanyang simbahan o ng kanyang ebanghelyo dito sa mundo. Sabi nga sa Moses, no? The
purpose of God is to bring immortality and eternal life of man. Gusto niya lahat tayo. Gusto niya tayo makanta natin yung buhay na walang hanggan. Nakadepende na sa atin if tatanggapin natin yon or hindi. Pag tinatanggap natin, kaya ba nating sundin ang kanyang kagustuhan? One time, as we walk with my friend, sabi ko sa kanya, the more that God blesses us, the more we bless others' life. Hindi yung the more we bless, nagiging busy tayo. Kaya sabi ko, my theology in life is, the more kang binibless ng Panginoon, dapat yung time mo is the more dumadami para mapaglingkuran siya. Kasi hindi natin ma-obtain yung Zion kung hindi tayo isa. Kasi sa Zion, walang mahirap, walang mayaman, pantay-pantay. Bakit? Pag mayaman yung isang tao, tinutulungan niyo yung maging mahirap na maging mayaman. Kasi yung kayamanan, hindi naman sa pera yun. Kayamanan sa kalusugan, kaibigan, sa talento, sa skills, diba? Sa mga resources, pagtatanim. So, hindi lang siya pera. No? Mali yung perception na pag mayaman ka, marami kang pera. Isa pa mga kapatid is yung paglakad natin sa mundong ito. Kailangan meron tayong desire na baguhin natin dahan-dahan yung ating sarili. Napanalangin natin sa Diyos na maging matatag yung ating pamilya. Yung kasiyahan natin is hindi lang siya ngayon kundi panghabang buhay. I know na mahal tayo ng ating masalangit. Alam ko po na sa bawat araw na meron tayo, bigay natin sa Kanya. At alam ko na hindi tayo pababayaan sa mga pangangailangan natin. Ang sarap po mabuhay kasama yung Panginoon. Pagising natin sa umaga, we praise Him. Pinapasalamatan natin sila ng ating masalangit, ng ating Panginoong Jesucristo at ang banal na Espiritu na nananahan sa atin. Makita natin, nagbabago yung buhay natin. And as we grow sa spiritualidad, makita natin na ito pala yung mga mahalagang bagay sa buhay. Alam ko po, my dear brothers and sisters, na sa araw na ito, araw ng Lunes, sa panibagong pagpasok ng araw ng Linggo, piliin natin na maging masaya, nakasama si Kristo. At makikita natin yung araw ng Linggo at magiging masaya. And alam ko po, tinatago ako ng anak ko. sa salita namin, sabi niya, Daddy, makaon na ta, Daddy, makaon na ta. Kasi 9 past 9. So sa amin naman, yung tawag sa Tagalog, sabi is, Daddy, kain na tayo. Diba? So it's good to have a family. Alam nyo, sabi ko, nakakapagod, diba? Makipag-away. Maging masaya na nagtutulungan. Diba? Na masaya kapag nagkakaintindihan. Di po ba? So, ayan po. Yun na muna. Mag-breakfast na. Tawag doon. Breakfast sa Tagalog is nalimutan ko. Ano ba yung tawag sa Tagalog? Hapunan is dinner. Tanghalian is umagahan. Mag-umagahan muna kami. Tama ba yun? Umagahan. So, ayun. Lastly, alam niyo po yung grand reunion sa langit. Yung grand reunion sa langit, lahat tayo magkikita. No, sa first resurrection, second resurrection, at third resurrection. Bago nang palaliman yun. Pero sa grand reunion, makikita. Sabi ko nga yung mga, kung hindi kami magkikita dito sa mundong ito, maybe someday, no, sa grand reunion, yung mga taong nakilala ko sa mission, na nag-serve ako sa full-time missionary sa Quezon City Mission, that someday magkikita kami. Alam niyo po, pag magbisita ako sa area, pagpalain ng Panginoon, I want to visit those members na nakwentuhan ko noon, na naging na-convert during pag-serve ko sa mission, yung mga members na mahal ko. Alam niyo yun, kasi sa mission, meron kayong mga parang family na naging part na sa buhay ninyo. And, ayun, di na ako nakakapag-invite ng mga full-time missionaries na nakapag-dinner sa bahay namin for long. Siguro, isa sa mga goal ko is imbitahan ko sila. Kaya nga, my dear brothers and sisters, yung sabi ko sa time, mag-ingat tayo dun. Kasi minsan, yung mundo gusto niya na kunin yung time natin.
Pero gusto ng Diyos na magbigay tayo ng important things. Kasi halimbawa, pag i-invite mo yung missionaries, makikita mo ay busy ako, may gagawin pa akong deadline sa gabi. Bakit sila pupunta dito? Di ba? So, pag i-invitahan natin sila during Friday night, ayun, di ba? Makapaganda tayo ng pagkain during Friday. So, makita natin na bawat araw pala, nag-iiba yung buhay namin. Like, Monday evening is family home evening yun. Pamilya nyo yun. You can invite others, but not sobrang dami. Tuesday, work ka. Wednesday, baka may gawain pa ako simbahan, like missionary work. Thursday, Friday, invite natin yung mga full-time missionaries na mag-dinner. So, makapag-prepare kayo. Sabado is family day. And then Sunday, church day. Diba? Makikita mo habang dumadaan yung panahon, habang tumatanda tayo, nagiging involved tayo sa simbahan, paglilingkod sa Panginoon. Di po ba? Kahit anong church po kayo, no? Kahit anong simbahan, anong sekta, maglingkod po tayo sa Panginoon. Makita natin it will make a difference sa buhay natin. Di po ba? And yun yung parang lastly ko nasasabihin, yung time. Kasi precious yung time na maganda. Talagang iba yung feeling. And I'm praying for the Lord that I always feel this kind of feeling na gratitude, pagiging mapasalamat sa mga simpleng bagay. Alam ko, ang ating tipan na ginawa sa templo ay sufficient lang. Yung buhay natin, sufficient lang. Pagbibigyan tayo ng Panginoon ng pera na marami, praise God. No? Nagamitin ko to sa paglilingkod sa iyo. Hindi tayo dapat mabulag sa mga bagay na nagiging hindi tayo masaya. Kasi minsan may mga bagay na akala natin masaya tayo. Halimbawa, binigyan tayo ng pera ng Panginoon na marami. Opportunity na magkaroon ng pera. Akala natin blessing. Hindi pala natin namamalaya na ito'y pala'y distraction na sa atin. Temptation pala to. So mag-ingat tayo. Later on, we just to justify things dahil doon. Hindi ako nakapagsimba dahil sobrang busy ako sa paghanap ng pera. Para naman sa kanya to Hindi natin namamalayan, hindi yun para sa kanya. Para yun sa'yo. Para yun ma-feed yung desire mo. Yung kakagustuhan mo. Di ba? So mag-ingat din tayo sa mga dumarating. That's why sabi ng Panginoon, ingatan natin yung puso natin. Kasi yung desire nagsisimula sa puso Yung pagnanais. Kahit anong pagnanais yun. Too much gadget. Too much pagbili ng mga appliances. Too much pagtayo ng bahay. Kahit may bahay ka na, magpapatayo ka ng isang bahay. Di ba? May sasakyan ka na. 10 na yung sasakyan mo, kulang pa sa'yo. Yung tao kasi, pag wala siyang contentment at walang Diyos sa kanya, hindi siya magiging masaya kasi kulang yung lahat ng bagay. Pero yung Panginoon, pag gumawa siya ng mundo, hindi yun para sa kanya. Lamang para sa atin, di ba? He created the world for us to live and to enjoy life and to learn and to progress. He created another world for us to grow and progress. Walang katapusan yung progress natin. Kaya yung universe, nag-i-extend siya, nag-i-expand siya. Kasi God will make us happy sa buhay. Mga kapatid, yun lang. Kailangan ko na mag-breakfast o umagahan kasama ang pamilya. Maraming salamat and alam ko po na buhay ang ating Panginoon. Praise God. God, samahan nyo kami sa araw na ito. Bless us sa mga desire ng puso namin sa kabutihan and make things possible sa amin. I'm praying na ang ating Ama sa Langit, bibigyan tayo ng mga comfort kung ano may nararamdaman natin. Pagalingin niya tayo kayo sa mga sakit nararamdaman ninyo. I'm praying that God will sustain nyo sa pangailangan nyo sa bahay, pagkain. Babayaran nyo yung mga utang na matagal nang hindi nababayaran. Magkaroon kayo ng sufficient para sa mga needs ninyo at enough para mataguyod yung pamilya natin. I leave this and I pray for this in the name of Jesus Christ. Amen.